Good morning everyone! So for today's podcast, pag-uusapan natin ngayon ang main role of sustainability in construction in engineering. Let us define first the terms that we are going to use, which is sustainability, construction, and engineering. So pre, ano nga ba ang sustainability? For me, sustainability is essential for a balanced future, kaya nila, di ba? Which includes responsibility resource used to meet current needs without compromising future generation needs. That's crazy pare! So, pre, Kenny, ano nga ba sa'yo ang construction? Hindi mo ba alam? Hindi pre! Sheesh! Ang construction or pagtatayo is a vital aspect of development and progress in any society. It is the process of creating and assembling structures, buildings, and infrastructure to meet human needs. Kumbaga, ang construction ay may malaking papel sa paghubog ng pisikal na kagandahan ng isang lugar. Pagpapabuti ng kalidad ng buhay at suporta sa paglago ng bansa. So yun pala yung construction. So, parang Ibon, ano sa'yo ang engineering? Sabi nga nila, engineering is the application of scientific method and mathematical methods to design. Sabi nga, di ba? Creating and maintaining structure, system, device, and process that benefit society. So, hindi lang siya for buildings and for any structural design. Para din siya sa safety ng mga tao, convenience. Siyempre, kaya nga may ginawang iba't ibang branches ng engineering, katulad ng transpo. Lang bahala sa mga daan. Para siyempre, maiwas traffic at saka convenience sa atin, pati mabawasan yung carbon emission sa everyday. Sabi nga ni Ma'am Fe, engineering is everywhere. Sheesh! So, to summarize, sustainability involves responsible resources use. Construction is the process of assembling and creating buildings. And engineering is the process of combining scientific and mathematical methods to create and maintain structures. Ngayon na malinaw sa atin itong tatlo, let's dive to the role of sustainability construction in engineering naman. So parang Rafael, can you give me one main role of sustainability and construction in engineering? Gusto mo malaman? Gustong gusto pare! Sabi ka pa. So, sustainability in engineering and construction involves incorporating eco-friendly practices, materials, and energy-efficient solutions to minimize environmental impact, resulting in structures which reduce carbon footprints and long-term resilience. I agree. We must produce minimal disadvantages kung meron man, as little as possible. How about you, paring Kenny? What are your thoughts? Dami mo naman tanong. Yun naman! In the realm of construction, various skills and experience come into play. Architect design the structure considering the functionality, aesthetics, and safety. At isa sa mga ginagawa ng mga inhinyero ay nagbibigay ng technical na kaalaman upang masiguro ang katatagan at tibay ng gusali or infrastruktura. Ang mga magagaling na manggagawa tulad ng mason, karpintero, at electrician ay nagbibigay ng mga disenyo sa pamamagitan ng kanilang kasanayan at maingat na pagpapatupad. Yun naman! So, nalaman na natin yung isa din. So, parang Ibon, ano sa'yo naman ang main role ng sustainability and construction in engineering? So, malaman. Gusto naman parang... Simulan ko na to. Simulan mo na! Simulan ko na to. Sustainable engineers focus on minimizing waste. Katulad ng renewable energy. Mga katulad ng mga planning na nakakatulong sa environment tulad ng green roof na sumasalo ng rains. At sabi nga ni Ma'am Golino, naligtas mo nga yung tao, di mo naligtas yung mundo. So, gagawa tayo ng plano na involve ang mga materials na eco-friendly tulad ng mga iwas plastic, mga bagay na nakakatulong sa environment para lang masustain yung eco-friendly na plano. So ano nga ba ang connection ng calculus sa ating topic na ito na main role of sustainability and construction in engineering? Bagamat hindi natin nahalata ito sa ating pang-araw-araw sa pamumuhay, pagkaiba ang salitang calculus sa paglutas lang ng simpleng problema. Sa simpleng tao, hindi sila gumagamit ng integral o way na ginagamit nating mga engineer katulad ng teknolohiya o
mga way na paglutas natin ng problema tulad ng integral na calculus, differential, na hindi magagaya ng normal na tao. So, ano nga ba ang paggamit ng subject na ito sa ating topic? Ginagamit naman ng calculus pag-disenyo ng gusali at mga istruktura sa larangan ng inhinyero at arkitektura. Nakatutulong ito sa pag-alam kung paano pinakamahusay na gumagawa ng mga tanin at tulay. Pati na rin ang pagtataya ng kung paano ikikilos ang mga materyales sa ilang partikular na sitwasyon. So, ano naman ang kahalagahan ng subject na ito? Kasi ang kasi ang calculus ay mahalaga pa sa ating mga engineero. Kasi sinusuporta nito para ma-resolve ang mga issues. So, narinig na natin ang connection, paggamit at kahalagahan ng subject na ito. So, narinig naman natin sa kanilang tatlo. I agree with everyone. Ang goal natin mga engineers ay ang hindi lang ang siguraduhin na pantibay at maayos ang pagkakagawa ng structures natin. Dapat i-consider din natin ang sustainability ng resources at syempre ang safety rin ng ating mga workers and also sa mga tao na gagamit ng future buildings na gagawin natin. These three things may differ but they are interconnected in terms of application. So, we have heard the Manual of Sustainability and Construction in Engineering. We hope you got some insights from today's podcast. We will see you in our next one. Bye! Uy, pre, bye na pre. Bye-bye! Kayo, anong natutunan nyo? Paano nyo ma-apply ito? Tama. Tama. So yan,